Hello guys, welcome. Para to sa no contact situation. Collective reading ulit tayo ngayon. So ngayon, itatanong natin ano yung secret battle ang pinagdadaanan niya na hindi mo alam. Okay? So give me the message. Ano ba yung secret battle ng tao na to na pinagdadaanan niya na hindi mo alam? Give me the message. Ano yung secret battle niya na pinagdadaanan na hindi mo alam? Give me the message. Meron ka ditong Nine of Cups reverse, the Hierophant reverse. Ten of Swords reverse, pasensya na. And the Moon reverse. Nine of Pentacles upright. Meron dito Seven of Swords. King of Swords reverse. The High Priestess upright. Three of Swords reverse. Six of Pentacles upright. Queen of Pentacles reverse. Seven of Cups upright and the Star. Okay? Ayan. So, taklaban ko tong the Star. Kasi baka tayo ay ma-restrict, Pareho naman siya naka-upright dito. Ayan. Start na tayo. Meron akong nakita dito na Scorpio, Pisces, and Capricorn. Okay? Meron din akong nakikita ang Capricorn dito. Virgo and Taurus. Aquarius. Gemini, Libra. So, Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, and Pisces, Gemini, Aquarius, and Libra. So, ito lang yung nakikita ko, More air sign, earth sign, and water sign. So, wala tayong fire sign dito, Pwedeng meron kang kadiling na ganito. Ayan. So, start na tayo. So, dito, nakikitaan ko dito yung emotional reality na tinatago ng taong ito. So, dito, sa Nine of Cups reverse, then sinabayan siya dito ng Ten of Swords reverse and the Moon reverse. So, ito yung malaking discontent. Kumbaga, hindi siya kontento. So, hindi din siya satisfy sa kanyang sarili. Okay? Para siyang may emptiness or pwede rin kahit anong gawin niya, feeling niya alone siya, feeling empty pa rin siya, pakiramdam niya, hindi siya enough. Okay? So, yung magtipo na kulang pa siya. So, nakikitaan ko dito, hindi niya inaamin pero bumababa yung self-esteem ng tao na to. Okay? So, nakikitaan ko dito sa Ten of Swords reverse, ito yung unang clue kasi ito yung secret burden. Kumbaga, he's still healing from the past. Okay? Pwedeng yung mga painful trauma. Okay? Kumbaga, hanggang ngayon, andito pa rin siya sa healing process. Pwedeng sa family pressure or pwede rin meron siyang failure na kung saan andun pa rin siya sa healing, okay? Kumbaga, hindi mo lang to alam pero naghihilom tong taong ito. So, ayaw niyang makita na mahina siya, okay? Pwedeng ayaw niyang makita mo na weak siya. So, nakikitaan ko rin dito sa the Moon reverse. Ito yung pinakamalaking tinatago niya kasi he's struggling with fear, okay? Pero ayaw niyang aminin. So, natatakot siyang magkamali. Or pwede rin natatakot siyang masaktan ka, or pwede rin natatakot siyang mag-commit, tapos bumagsak ulit. Okay? Nawala siya ng control sa emotion niya. Okay? Klaro ito na matagal niyang pinipigilang ilabas yung totoong emotion niya. Okay? So dito, nakikitaan ko rin dito yung the Hierophant reverse and the High Priestess dito, upright. And meron dito Nine of Pentacles upright and the King of Swords dito. Okay? Ayan, tanggalin ko lang to. So, dito, nakikitaan ko rito, nagkakaroon to ng mental conflict na hindi mo alam. Okay? Kumbaga, dito sa the Hierophant reverse, nakikitaan ko dito, ayaw muna niya ng traditional expectation or pwede rin ayaw niya ng commitment pressure. Okay? So, hindi dahil ayaw ka niya, kundi dahil feeling niya hindi pa stable at worthy siya rito. Okay? Gusto niya ng freedom.
at ayaw niyang mapasok sa isang sitwasyon na hindi pa niya kayang pangalagaan. Okay? So, nakikitaan ko dito sa Nine of Pentacles upright, ito yung contradiction niya eh. Kumbaga, gusto niyang mapil na independent, successful, secure, pero hindi pa siya fully ganon. So, nakikitaan ko dito, ito yung card na nagsasabing, hindi muna ako magpapakita habang hindi ko pa kayang itayo yung sarili ko. Okay? Na kung saan, ito yung gusto ko. Ganon. Itong tao ito, gusto niya na bago siya magpapakita, yung stable siya tulad ng Nine of Pentacles. Okay? So, nakikitaan ko rin dito, lumabas yung King of Swords. Ayan, and the Seven of Swords upright. So, nakikitaan ko dito, no, ito yung secret battle. Kasi, may ginagawa siyang bagay, pwedeng desisyon, pwedeng action, or pwedeng choices, ano. Pero, hindi niya masabi sa'yo. So, hindi naman ito betrayal. More like, isarilin muna niya yung problema niya at hindi mag-open, okay? Kumbaga, yung problema niya, kanya lamang at ayaw niyang madami ka pa, okay? So, nakikitaan ko dito sa Seven of Swords, ano, nagtago ito ng katotohanan, okay? Dito sa King of Swords reverse, mental block, pride, or pwede rin coldness, merong pag-iwas na nangyari. Hindi naman ito yung dahilan kung bakit nanokonta kayo, no? Kundi, hindi dahil wala siyang feelings, kundi, ayaw niyang makita mong magulong isip niya. Okay? So, nakikita ko rin dito sa The High Priestess upright, ano, alam mong may hindi siya sinabi kasi meron nga. Alam mo yon, meron siyang sinekreto at ramdam mo yon. Okay? So, nakikita ko dito, he acting based on si intuition. So, meron ditong secrecy and silence. Okay? Kumbaga, merong nananahimik. So, dito, meron ditong nanonood ng, kumbaga, meron dito nanonood ng carefully, okay? I mean, ano, yung bang, dito yung bang tipo na nakasilip or pwedeng nakasubaybay ng tahimik, okay? So, lumilitaw dito yung High Priestess na kung saan, usually, hindi ikaw yung problema. So, nakikitaan ko dito, siya yung mismong may tinatakasan dito at wala ikaw. Kumaga, wala kang obligasyon doon or wala kang hindi ka damay doon. Okay? Kumbaga meron siyang sariling problema niya na kung saan siya lang din ang makakalutas para sa kanyang sarili. Okay? So, nakikitaan ko dito, no, lumabas yung Three of Swords dito. So, nakikitaan ko dito, no, meron tong emotional trauma or pwede rin na hindi mo alam. Okay? So, nakikitaan ko dito sa Three of Swords reverse, ano, yung bang tipo na naghihilom to mula sa heartbreak pero ayaw niyang pag-usapan. Okay? So, nakikitaan ko dito, may past trauma na nagpapabagal sa commitment niya. So, ibig sabihin, ito yung dahilan kung bakit bigla siyang nag-disappear kapag nagiging emotional ang connection. Okay? So, nakikitaan ko dito sa Six of Pentacles, ano, naka-upright siya. Pwedeng meron itong mga sekreto, pwedeng nag-guilt, or pwedeng sa mga responsibility na issue. Okay? So, nakikitaan ko dito, gusto kanyang bigyan. Pwedeng time, effort, consistency, pero feeling niya, hindi ko kayang pantayan yung deserve mo. Ganon yung nararamdaman ng tao na to. Kumbaga gusto niyang bigyan ka ng ganon. Oras, panahon, na deserve mo, pero hindi niya kayang pantayan yung deserve mo sa ngayon. Okay? So may guilt siya, hindi ka niya kayang bigyan ng balance energy. So nakikitaan ko dito, ayaw kanyang paasahin kung hindi niya kayang mag-commit ng buo. Okay? So dito, lumalabas dito sa Queen of Pentacles reverse, ano, ito yung hidden pressure. Kumbaga, nararamdaman ng tao na to na ready kasi stability na kaya mong maibigay eh. Pero siya, hindi ganon. So, nakikita ko dito, nakikita ka ng tao na to sa panahon ng ngayon, ano, na very grounded, nurturing, stable, pero hindi siya fully ganon. So, nakikita ko dito, pwedeng nakaka-intimidate para sa kanya na ikaw yung mas emotional mature. Okay? So, dito, lumalabas din dito yung the Star upright dito and the Seven of Cups upright. So, kahit no konta kayo, no, merong umaasa. Okay? Umaasa pa siya. Hindi pa sarado yung puso niya sa'yo. Okay? Nandun pa rin yung desire, yung connection, yung longing. Pero hindi siya open mag-reach out dahil hindi pa siya healed. Okay? Hindi pa siya totally healed. So, nakikita ko dito sa Seven of Cups, upright, ito yung problema. Okay? Kumbaga, he is overwhelmed. Marami siyang worries, option,
responsibilities, and fears. Pwede ring illusion, okay? Yung daming yun, ito yung nasa sa isip niya. Hindi niya alam kung ano yung pipiliin, kailan babalik, or pwede rin paano mag-express, okay? So, nakikitaan ko dito, yung bang tipo meron siyang issue sa self-worth niya, ganon. So, hindi niya sinasabi pero sobrang baba ng self-confidence niya ngayon. Nakikitaan ko rin dito yung mental confusion and takot. Gulo yung isip niya, takot sa commitment, takot sa failure, takot sa emotion. So, nakikitaan ko dito, meron siyang mga tinago sa nakaraan niya na hanggang ngayon, nagpapatuloy pa rin yung heartbreak, okay? So, hindi pa siya fully healed. Ayaw niya madamay ka. Ganon. Pwedeng bago ka dumating sa tao na to, meron tong post-trauma, masakit na karanasan sa kanyang relasyon, masakit na pinagdaanan na kung saan ito yung bumabaon sa kanya kung bakit hirapan siyang makalimot, okay? Kumbaga, kung itong tao na to, hindi siya mag-heal dun sa past trauma niya, no? Or sa past relationship niya na sobrang sakit, hindi to agad makakalaya sa kanyang nararamdaman, okay? Kahit magkaroon to ng mga panibagong relasyon, paulit-ulit lang yung pattern kasi dapat magmula muna sa kanya yung paghilom bago siya pumasok sa isang relasyon, okay? So, nakikitaan ko din dito, kumbaga itong tao na to, no, gusto ng tao na to na maramdaman mo, yung mga tipo, gusto ka niya, alam mo yun, gusto ka niya, or ayaw niya, kaya lang, hindi niya maramdaman na worthy siya para sa'yo. Alam mo yun, parang yung sinabi ko nga kanina, kulang siya sa self-worth niya. Ayun, ito lang nakikita ko, no? Gusto ka niya, pero feeling niya, mas deserve mo yung stable at sigurado. Ayan, so nakikitaan ko dito, yung pinaka tinatago niyang emotion, ano, hanggang ngayon, tahimik pa rin siya rito, okay? So, nakikitaan ko dito, ano, sa no contact nyo, meron ditong, yung bang tipo na ito yung paraan niya para kontrolin yung sarili niya at hindi lumalim palalo yung emotion niya, no? Natatakot siyang pag hindi niya pa kaya, ganun, okay? Kumbaga nakikita ko dito, tinatago niya yung kanyang nararamdaman at nananatili siyang tahimik kasi hindi niya alam kung paano paglabanan yon, okay? So nakikitaan ko rin dito, pero umaasa siya ha. Umaasa siya dito, hindi naman sarado yung connection, pero hindi pa tapos yung kwento nyo, ganun. Pero nakikita ko dito, nagpapahinga siya, pwedeng nag-aayos or pwedeng nagre-realign or pwedeng inaayos muna niya yung sarili niyang healing, okay? Kumbaga naghihilom tong tao na to. Ayan, ito yung nakikita ko. So, tingnan natin, ano yung dapat mong gawin sa no contact? Ayan, ano ba yung dapat mong gawin? Mananatili ka ba? Or kailangan mo bang hintayin to? Or kailangan mo nang mag-moving forward? So, ano yung mga dapat mong gawin? Give me the message. Ano yung dapat mong gawin? Kasi nakikitaan ko dito, itong person mo, mas nagkakaroon siya ng problema about sa kanyang sarili. Okay? Ayan, ito lang nakikita ko dito. So, lumabas tong The Magician reverse, King of Cups reverse, Temperance upright, Queen of Cups, Eight of Cups reverse. Yan, naka-reverse na lahat sila. And the Knight of Wands reverse, Seven of Wands reverse, Seven of Cups upright, and the Death. Okay? Dito, no, ito yung mga dapat mong gawin dito. Lumabas tong King of Cups and the Magician reverse. So, kailangan mo ditong huwag maging emotional o clingy. Okay? Kasi dito sa King of Cups, kailangan mong kontrolin yung feelings mo. Huwag kang maghabol. Okay? So, dito, nakikita ko din dito sa The Magician, ano, reverse. So, huwag kang gumawa ng paraan para pilitin siyang bumalik. So, dito sa The Magician reverse, walang subtitle moves, walang hint, or walang pa-post para pansinin ka dito. Okay? Kailangan mo magtuon sa sarili mo. Ito lang yung mensahe, ano. So, nakikitaan ko rin dito sa Queen of Cups, unahin mo yung sarili mo. Kumbaga, ito na yung time para ayusin mo muna yung puso mo. Wag mo munang i-all out sa kanya. Okay? Kumbaga, mag-focus ka sa sarili mo. So, nakikitaan ko rin dito, no, dahil lumabas tong Eight of Cups reverse. So, ito yung nagsasabi na kailangan detach ka lang ng konti.
So dito, huwag kang kumapit ng sobra kasi kapag tayo kumakapit ng sobra, masakit lalo yung impact. Okay? So dito, nakikitaan ko rin dito no, sa Knight of Wands. Kumbaga, sinasabihan ka dito, huwag kang maging impulsive. So dito sa Knight of Wands reverse, walang biglang yung mga tipong walang biglang message or biglang action. So dito, wag kang maggawa ng or wag kang kumilos agad-agad mula sa tao na to. Kumbaga, kung wala man tong message sa'yo or wala siyang ginagawang pagkilos sa'yo, so magtuon ka sa sarili mo, okay? Kumbaga, focus and grounding, okay? So, nakikitaan ko rin dito sa Seven of Wands reverse, ito yung sinasabihin ko dito na huwag ka mag-overthink kung ano kaya ito, ano kaya kung siya'y lumapit. Yung baga nag-iisip ka na ng pantasya mula sa tao na to if ever na lumapit siya sa'yo, no? Huwag ka magpantasya about doon, okay? Kumbaga sinasabihan ka dito na huwag mo siya masyadong kaisipin dito. Kumbaga i-align mo yung isip mo, reality muna, hindi imagination, yung mag-iral dito. So nakikitaan ko rin dito, no, sa depth. Dito sa death, sinasabihan ka dito na yung bang tipo na baguhin mo yung mindset mo. Kailangan mo mag-transform kahit no contact, okay? Kailangan mong magbago kahit wala kayong usap ng tao na to. Baguhin mo yung mindset mo, emotional habit mo. Ito yung hinihintay na gumalaw, okay, sa connection. Kapag ito'y lumabas na, dyan papasok na, okay? So, nakikitaan ko dito, no, wag mo muna siyang ayusin, no? Sarili mo muna yung ayusin mo, okay? Kumbaga, pag nag-shift yung energy mo, saka siya gagalaw dito. Kumbaga, kung gustong-gusto mo pa rin talaga tong tao na to, hayaan mo siya, bigyan mo siya ng space. Bigyan mo siyang makita niya yung kanyang mga nagawang pagkakamali sa'yo. Kasi nakikitaan ko dito, lumalabas dito na itong person mo ay nasa healing process, okay? Sarili niyang laban to. Hindi mo kailangan lagi kang available sa kanya. Okay? Yung pagiging mong available sa tao na to, ituon mo sa sarili mong paglago. Kasi nakikitaan ko dito, may paglago na mangyayari sa'yo. The more na inaayos mo yung sarili mo, the more na mahahatak mo yung energy ng tao na to pabalik sa'yo. Okay? So dito, kailangan mo lang mag-focus sa sarili mo. Huwag mo muna siyang pagtuunan ng pansin. Doon ka magtuon sa mga bagay na ikasisiya mo, ikaliligaya mo. Okay? Doon ka magtuon sa mga goal mo, sa mga pangarap mo, at sa kung alin yung makakabuti para sa'yo. Okay? Ayan, ito lang yung mensahe sa'yo. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.